Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Joey Dibebre 1 hour ago. Isinare ni Joey ang post ni Jela Buensosico Arceo Mendez. Tungkol ito sa napakababang presyo ng palay ng mga farmers. Nagbebenta na daw sila ng tig 20 pesos per kilong bigas. Kailang imported rice ito. Kawawa at the expense ng ating mga local farmers itong pagpasok ng mga imported rice na binebenta ng mura. Ito, basahin ko yung open letter. Nakakaawa sila. Nakakayak. I write this letter with deep frustration and disappointment. My father is a Filipino farmer with stage 5 kidney disease dialysis patient who toiled under the sun to produce high quality dry RC160 palay. Ito yung grade ng palay, high quality na yung RC160. I am appalled that our hard work is being bought for only 13 pesos per kilo. Grabe naman, no? Dried palay na ito. Tig 13 lang. This is far too low, especially that we planted it from borrowed money. Now, after the effort, we are left with nothing, not even enough to pay back our loan. Ganyan, karamihang magsasaka natin umuutang ng mga farm inputs. This is not wet palay. This is RC160, a variety known for its yield and grain quality. Our palay is clean, not wet, and of top quality. And yet, it is being priced like scrap. This is an outright insult to our labor, our sacrifices, and our dignity as farmers. We asked, how is this fair? Fuel is expensive, fertilizer prices are up, and the cost of living continues to rise. But the price we get for our produce goes down. What kind of system allows this? Who protects the farmers? Sana ito makarating sa presidente. Yung pinagmamayabang nila na 20 pesos per kilong bigas. Anong epekto nito sa mga local farmers? Sana makarating ito sa Department of Agriculture. Sana maramdaman nila yung hirap, hinanakit ng mga local farmers natin. Okay. Every politician loves to shout, mabuhay ang magsasaka during campaign season. But where are they now when we are forced to sell at prices that cannot even cover our production costs? This is not just about 13 pesos. This is about respect. This is about justice for the farmers who feed the nation. We are not asking for favors. We are simply asking for fairness. We hope that the government reconsiders the policies like the rice tariffication law that are hurting small farmers like us the most. Because of the rice tariffication law, the market is flooded with cheap imported rice. As a result, farm gate prices for our locally grown palay have dropped so low that we are forced to sell at a loss. O yung executive order number 62 ng administrasyong ito, ibinaba nila yung tarifa ng imported rice from 35% naging 15% na lang. Kaya bumaha
ang imported rice. Ito ngayon ang resulta, ang nagsasuffer mga local farmers. We demand that the Department of Agriculture, local LGUs, and the National Food Authority take serious and immediate action, regulate farm gate prices, stop the unfair buying practices, give Filipino farmers the value we deserve. Mabuhay ang Pilipinas, pero dapat mabuhay din ang magsasaka. Ako maiyak-iyak ako. Ramdam ko yung hirap nitong sumulat nito. Kasi nakikita ko yung hirap ng mga talaandig farmers na tinutulungan natin sa Bukidnon. Ganyan din yung presyo ng gulay nila. Pero yung sayote magkano ang sayote sa mga syudad? Sa Metro Manila, 20, 30 o 50 pesos per kilo. Binibili lang doon 3 pesos per kilo. Kawawa, no choice ang mga farmers kasi hindi naman nila kayang dalhin ang produkto nila pababagas. Ganyan, 3 pesos per kilo ang sayote. So, malala ko ang Pangulong Marcos Jr. mga 2 years ago, nung siya pa ang DA Secretary. Birthday niya, tinanong, what is your wish? Birthday wish. Ang ganda yung sinabi niya. My wish is for the farmers na aangat ang kabuhayan. Wow, ang gandang pakinggan. Kaya lang hanggang salita lang. Diyan sila magaling. Salita ng salita, wala namang nagagawa. Tapos ngayon, ipagmamayabang pa na natupad ang pangako, 20 pesos per kilong bigas. Anong dahilan? Subsidize ng gobyerno. Dahil hindi ka talaga pwedeng magbenta ng 20 pesos per kilong bigas. Dahil 13 pesos nga na lang ang presyo ng local palay. I-meal mo pa yon. Kaya ang magiging puhunan yan, nasa 30 pesos. O, tapos ibebenta mo ng 20? Ano ka, hilo? So, ano lang ito? Pampapogi lang yung 20 pesos per kilong bigas na pinagmamayabang nila at the cost of our farmers. Sana maawa kayo sa mga kawawang magsasaka. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talaandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Meron tayong livelihood assistance sa tribo ngayon. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan. Panoorin nyo ang video na ito. Nako sa saging lakatan ni Manoy Boy og kini ang pinakauna niyang tanom. O gapit na gid ni siya mangunod, mga dagko na manggod. Mayong buntag manang, Manoy. Mayong buntag pod. Oh. Unsa man manang abono imong giabono? Putas. Putas para sa Apit naman mangunod. hapit na mangunod. Oo. Mga dagko na kayo. Mga dagko na kaayo. Nagani akong saging nga tindok. Una Ay. nga gitanom. Una nimo nga gitanom, Oo, gikan na sa Mansilano. gikan sa Mansilano. Oo. Tindok na siya. Oo, tindok na. Ay nangunod na. So hapit na gid ni nang mangunod sa imong lakatan. Hapit na pod ning dire kaning Ah. lakatan. Oo. So muna ni ang ikaduha nga saging ni Manoy Boy. So makita gid nato nga mga dagko na gid kaayo. Ang gawas nga hinlo, maayo pod ang tubo tungod kay sige sila kahinlo ani og kaabono. Abunad lang. Hmm. Ipalibot dito eh. Palibot dito eh. Dito eh. Nagkapalimang gid indang tayo si. Karon naga-spray na pod og puradan ang anak ni Manoy Boy, nagatabang siya. Kay nagabuno man silang manang ug siyag iya naga-spray og puradan pampatay sa insekto. Gid sa nagtabang ka na mo. Kay Nga. hapit na gyud sa hapit na gyud ni mga ka Harvest. ani. Kay
Hapit naman mangunod. Kapit nangunod. Oo. Salamat na gid kayo sa nagtad-ang sa bitso. Oo nang. Sige, salamat na.